Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Mali talaga. Mali talaga. And I'm really sad seeing na people are really struggling and Kinoyog ang prinsesa ng flood control. Magandang hapon mga kabisdak. Pa-like muna, pa-share at pa-subscribe. Pag-usapan po natin ngayon ang prinsesa ng flood control projects na kinuyog po ng mga artista sa social media. Naku, nakakahiya ho ito ni Mal, no? Pamangkin ni Saldico na mala prinsesa ang buhay. Hindi po nakaligtas sa mga celebrity sa bansang ito. At ayon sa isang eksperto, ay pwede umanong makulong at makasuhan itong mga anak ng mga kontratista pag napatunayang mga kurakot ang kanilang pamilya. Ang tanong, paano kaya maimbestigahan itong si Saldico? Awards hindi naman din binibira ng mga ng mga mainstream media, pa slight lang ho eh. Nakakagalit na umano ang nangyayari sa bansang ito ayon kay Nadine Lustre, ang prinsesa, itong tunay na prinsesa, ang prinsesa ng Siargao Island. Hindi na nga ho nakatiis ang mga artista sa ginawang karangyaan ng mga anak ng mga kontratista kagaya ng pamangkin ni Saldico na kaibigan ni Tambaloslos hanggang ngayon hindi pa mahagilap saan na kaya ito nagtatago, Yawards. Alam niyo po, wala namang po kasing problema kung payabang-yabang ka dyan sa social media mo, payabang-yabang ka dyan, excuse me po, sa ginawa mo, meron kang sariling eroplano, meron kang mga mamahaling sasakyan, may sarili kang kondo, mga bags, na kapag biyahe ka abroad, basta ang pera ay galing sa sariling mga bulsa at hindi galing sa nakaw. Di ba? Okay naman yun eh. Kaya pinutakti po itong prinsesa ng flood control ng mga artista. Narito pong balita. Pakinggan natin. viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado sa mga questionable contractor ng flood control project. Ang kanilang pasosi post hindi nagustuhan ng ilang artista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Frustrated ang ilang artista sa kumakalat na issue ng Nepo babies. Sila ang bagets ng malalaking influential families na di umano'y may lavish lifestyles. Viral ang isang satirical Guess the Bill video ng isang TikToker na si Juliana tungkol sa casual dinner setup ng mga anak umano ng corrupt officials. Doon, sinabing barya lang ang 750,000 worth na bill sa isang 5-star hotel dinner. May caption pang, "Dad, pakibayad ng bill namin." Ni-repost ito. Teka lang kasi na-content ko rin ito eh. Natanong ko nga sa inyo, sino ba yung mga yan? Yung mga babaeng iyan na kumain sa Hyatt Hotel na naghuhulaan nga ho sila kung magkano po ang kanilang bill. Yung isa sabi 300,000, yung isa 500,000. Tapos nung dumating na 759,000, tapos nagtatawanan sila, barya lang daw. Anak din pala ng mga kontratista itong mga animal na ito. Anak pala ito ng mga kongresista. Kaya ito nababash. Kasi akala ko kaninong anak niya. Anak ba ni Saldico? Yan tuloy pumalag yung mga artista. Inggan natin. Sa ex ng aktor na si Matteo Guidicelli habang may statement na hindi ito nakakatuwa. Bunsod yan ng viral videos ni Claudine Ko matapos pumutok ang issue sa flood control projects. Base sa profile ng pep.ph, anak siya ni Christopher Ko, ang co-founder ng construction na Hightone Construction and Development Corporation. Hightone ang isa sa tumanggap ng malaking share sa pondo ng flood control projects, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tito naman ni Claudine, si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko, na isa sa mga bumuo ng SunWest Group of Companies. Sa ngayon, naka-deactivate na ang ilang social media account ni Claudine, pero kilala siya sa everyday luxury videos na kadalasan nakatuon sa food and travel.
May reflection naman ang aktres na si Sofia Andres. Mas fulfilling daw ang pag-travel kung galing ito sa hard-earned money. Kaya para sa hardworking gals, huwag daw mag-guilty sa paggasta ng pera para sa memorable experiences. Sa isang mas seryosong tweet, pinaalala naman ng film director na si Quark Henares na kung usaping nepo baby shaming, huwag kalimutan ang nooy issue ng isang lalaking bumunot umano ng kutsilyo dahil lang hindi nabigyan ng prostitute. Patunay daw na privilege leads to impunity. Hindi ito pinangalanan ni Henares. Patuloy din ang pag-tweet ng host na si Bianca Gonzalez Intal sa social media. Para raw sa mga walang generational wealth, nakakahiya pang mag-post online tungkol sa mga nabili o pinuntahang lugar. Pero itong nepo babies, kita sa feed ng lahat ang kanilang lavish na pamumuhay. At dahil weekend na, good job daw sa mga nagtatrabaho ng marangal. Sana, in time, managot umano ang mga taong umaabuso sa kaban ng bayan. Ikinagalit naman ng aktres na si Nadine Lustre ang sandamakmak na paglustay ng taxes natin na napupunta lang daw sa walang katapusang baha. Obvious daw na maling-mali ito, lalo't walang nakikitang improvement. Alam mo, tama itong ginagawa ng mga artista para sa akin, mga celebrity. Na pinalaga nila itong pamangkin ni Saldico, mga iba pang Disney princess animal, ang dami pala nila. Kasi nga, itong mga artistang ito, nagbabayad yan ng tax. Yung iba dyan, milyon-milyon yung binabayaran eh. Tapos makita mo na itong mga anak ng mga kontratista ay masaya, may sariling eroplano. Diba ho, magbabayad ka sa isang kainan mo, almost 1 milyon, kakainsulto. Tama, alam natin yung iba dyan, mga pinklawan-dilawan yan, pero goods din po ito para makatulong din po ito, maka-impluwensya ba sa maraming Pilipino na magalit kayo dahil yung pira ho ninyo ay ninanakaw na ng mga buhaya. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, walang reaksyon. Hindi kagaya, tingnan mo sa Indonesia ngayon. Nagkalit-silitsi sila, nagalit yung taong bayan doon. Bakit? Tinaasan lang ng kanilang gobyerno ang sahod ng mga mambabatas. No, magkano lang yata yung itinaas? 180,000 lang yata yan. Ang equivalent dito sa atin, sa mga mambabatas. 180,000 lang tinaas sa Indonesia, nagngit-ngit na. Ang mga Indonesian sa kanilang gobyerno, nagalit na eh. Sa atin, magkano ba sahod ng mga kongresista? 200 to 300,000 pesos. May kasama pang pangungurakot. Ito bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, para bang wala pong pakialam ang mga Pilipino. Meron pang mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba na pinoprotektahan, no? Kinakampihan itong mga kongresista ni Bongbong Marcos. Ang tatanga ninyo, yan masasabi ko sa inyo. Kaya bilib ako dito sa mga artista na nag-voice out. Nila si Nadine Lustre, nila Ann Cortez, ayan. Pati itong isa pa, mayroon pang artista yung katabi ni Nadine. At talagang dapat kayo yung maunang mag-voice out dyan dahil malalaki po. Alam namin yan, mga artista kayo, milyon-milyon yung mga tax na binabayad ninyo. Isang malaking insulto nga sa kanila na sila nagtatrabaho sila, nag-i-enjoy nga sila sa ibang bansa, pero sarili nilang pira yan. Legal po yung pinanggagalingan dyan at nagbabayad sila ng tamang buwis. Kagaya itong si Nadine Lustre. Anong panawagan niya? Magbabayad tayo ng tamang buwis. Itong artistang ito. Para namang nakakadurog ng puso ba? Na ikaw na nawagan ka nang mababayad tayo ng tamang buwis, malaman-laman mo itong mga anak ng mga kontratista ay hayan, waldas ng pira galing sa kaban ng bayan. Siyempre masasaktan sila. At tingnan mo, pakinggan muli natin itong balitang ito patungkol po kay Nadine Lustre na ano siya dyan na dismayado talaga na nagalit na siya dyan. No? President Nadine has spoken. Naglabas ng kanyang gigil at galit ang aktres kaugnay sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Correct. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfort. No holding back si Mass Singer Pilipinas Judge Nadine Lustre nang tanungin tungkol sa isang hot topic online. Ang mga anak ng mga politiko at kontraktor umano na flex ng kanilang lavish lifestyle. People are not seeing any improvement. So obviously, mali talaga.
Mali talaga. And I'm really sad seeing na people are really struggling and, are going through all of these things, like losing their homes, like even losing their pets, livelihood, just because we can't find a solution for it. Tapos, syempre nakakaano naman talaga, nakakagalit and nakakalungkot na makita na yung binabayad nating mga buwis, sa ganun lang napupunta. Dubbed as President Nadine ng netizens ang aktres dahil sa pagiging outspoken at palaban nito. Kaya rin approve niya raw na maingay at unhinged ang social media ngayon. Active din si Nadine sa pagsulong ng tamang pagbayad ng buwis kung saan katuwang pa niya ang The Tax Whiz. We're paying taxes, we're actually paying them to help us or to make things better for us. So parang it's just sad that the funds are really being used for something else. Isa lang si Nadine sa mga celebrity na naglabas ng kanilang saloobin sa issue. Maging sina Ann Curtis at Bianca Gonzalez, nasasaktan sa nangyayari. At si Direk Brillante Mendoza, nagsulat pa nga ng open diary tungkol dito. Ayan, no? Kuyogin nyo po yung prinsesa ng flood control. Pambihirang buhay na yan, no? Pera ng bayan, ginagastos ninyo. Hindi naman sarili ninyong pera dyan. Ang nakakalungkot nga lang, wala masyadong nagre-react. Dapat yung mga rallyista, nasan kayo, mga aktivista, mga bugok kayo. Akala namin nasa panig kayo ng bayan, yung pala nasa panig kayo ng mga sariling bulsa ninyo. Ito, meron din pong isang artista na nagalit din po Ito, may patama rin po. Si Gabi, may patama sa mga controversial politiko. Rich in life cause I can travel the world and live my best days with my own hard-earned money. Alam niyo po, sa totoo lang wala ho problema dyan Mag-travel ka abroad, magmayabang ka, basta sarili mong pera, sarili mong pinagpaguran. Ang problema nga kung hindi mo pera yan, ang kapal ng mukha mo, saldi ko. Kailan kaya ito maimbestigahan? At meron pa ngayon, meron pang isang artista, inuukray itong, alam ko, pinapatamaan din itong mga kongresista nito Si Edu Manzano, saan ba yun? Wala na, hindi ko na mapupost. Ito pa, iba pang, mga post patungkol po dyan. Okay to, goods to, dahil mga artista na po yung mismong nagre-react. Ayan, Yan po yung mga princesses, Makalat po yan sa social media. Sila pala yung mga prinsesa. Prinsesa pala tayo, hari Rina dito. Gila Alonte, daughter of Binyan City, Mayor Jel Alonte. And niece of Binyan City, Representative Lini Alonte. Pamangkin naman ito. Lini Alonte, yung nakaitim. Sila pala yung mga prinsesa. Angeli Marasigan, daughter of San Juan, Batangas, Vice Mayor Anthony Marasigan. Vice Mayor. Ito si Claudine Co. Claudine Co, daughter of Christopher Co, founder of Highton Construction and Development Corp. And former Ako Bicol Representative, niece of Elizalde Co. Current Ako Bicol Representative, CEO of SunWest Group of Companies and Chairman of the Board of Misibis Bay Resort. Putsa na! Misibis Bay Resort? Mamahaling resort yan. Sila rin palang may-ari. Animal talaga tong mga to. Kailangan itong makulong ang mga bugok. Tingnan mo kung totoo po silang galing sa matinong pera, pinanggalingan yung pera nila, bakit kayo nag-deactivate ng inyong mga ng inyong mga post? Ito, nag-deactivate sila teka lang, hindi yan. Yung boyfriend ni Claudine Co, ayan, yung Instagram na private na. Yung Instagram ni, kapatid, kapatid ni Claudine Co, wala na rin. Ito, mismong kay Claudine Co, YouTube, deactivated na rin. Wala na Instagram niya, wala na rin, deactivated na rin. Putsaka na,
Wala na, kinuyog na sila dyan eh. Kinuyog na eh. Kasi nga, kung totoong nasa tama ang pinanggalingan ng pera ninyo, hindi kayo nahihiya. Dapat hindi nyo deactivate yan. Dini-deactivate ho ninyo eh. Tingnan mo, meron din video na kumakalat at pinapakita ang buhay niya dyan. Samantala yung mga, ito nag-trending, yung iba, yung buhay ng mga taxpayer ay baha. Dahil nakakahiya eh. Tingnan mo. Hinggan natin. Oh. Super init. Let's go sa garden. Tingnan mo ah. Yung papuntang garden. Yung sa baba, taxpayer. Let's go to Yung the... taas, tax grabber. Ano siya greens na dito. Oh. So, ito na yung sinasabi kong second gate namin, or third gate. Usually pumapasok kasi dito yung cars pumapasok. Dito yung garage namin. Grabe, So, dito oh. yung garage. So, sa right side, nakikita niyo yung pool area. Tapos may pa waterfalls din dyan, pero hindi naka-on. Ayan, may lumalabas din dyan na tubig. Tapos, ayan, may TV dapat dyan, pero I don't know kung nasa na yung TV. And may sauna area kami. So, pero after gym, nag-sauna kami para mapawisan. So, less kilograms. Naman, meron kami jacuzzi area. Minsan lang namin ito magamit. Usually, nagagamit lang namin ito kapag andyan yung friend. Sana all. Ganyan po yung mga anak ng mga kontratista, mga prinsesa. Alam niyo po ba, kayong mga prinsesa, lalo na itong pamilya ni Saldico, mahiya naman ho kayo. Tingnan niyo po kung ano ang nangyayari sa bansang ito. Kagahapon lang. Oh. Pakinggan natin po kung kaya bang sikmurain ho nila nito. Oh, ito po. Kagahapon lang oh. Maulang weekend na naman ang bumulaga sa Metro Manila dahil sa mga thunderstorm. At nagresulta po yan sa kabi-kabilang baha. Isa sa mga nalubog ang bahagi ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, kung saan naperwisyong ilang motorista at negosyante. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Khan. Darlene? Pia Ivan, sa ngayon tuloy nang humupa yung baha dito sa Mother Ignacia Corner, Samar Avenue sa Quezon City. Pero kanina, wala pang isang oras yung nakalilipas hanggang dito ko yung tubig. Stranded tuloy yung ilang mga motorista at pinasok din ng tubig Grabe yung ilang yan. establishments dito. Bandang 2:00 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Sa lalim ng baha sa pandulokan ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, lagpas kalahati ng street sign ang lubog. Halos bubong na lang din ang kita sa isang nabahang pickup. Nalubog din ang isang utility van. May mga bahagi na malakas ang agos kaya natangay ang isang plastic barrier. Maraming basura rin ang lumutang. Pinasok ng tubig ang isang tindahan. Dahil sa baha, ilang motorista ang stranded at ilang commuter ang hindi makahuwi. Narito po ang pahayag ng ilang mga nakausap namin. Ang malaking perwisyo po, gawa ng wala kaming pambayad boundary. Wala rin kami may uwi sa pamilya. Wala naman kaming ibang madaanan kasi galing kami sa doon sa gym eh. Traffic kasi sa EDSA, wala nang galawan kaya umikot ako. Paano ako nung dito na kami dadaan, din man kami makaiwas din kasi nga dahil doon sa first time ko makita ng ganito kataas na baha na grabe po na nasa na yung flood control project. Kumbaga nasa na yung project natin na nasa yung pera. Nakawawa kaming mga negosyante, tayong mga negosyante po na nagbabayad ng tax. At the same time, ganito pa rin nangyayari. For how many years na ganito pa rin nangyayari, wala pa rin po. Parang nasaan? Kumbaga, nasaan kayo? Grabe. Ivan, ngayon lang, lumalakas na naman yung buhos ng ulan dito sa Quezon City. Ayon sa advisories na ilalabas ng Quezon City Local Government, ay patuloy daw silang nakamonitor sa sitwasyon. At para po sa mga residente at sa mga daraan dito sa Quezon City, pwede po kayong tumawag sa Hotline 122 kung meron kayong emergency o kailangan ninyo ng saklolo. Yan po yung nangyayari ngayon sa Metro Manila. Sana po yung mga prinsesa ng flood control, mahiya naman kayo. At sana kayong makongresista, makulong na kayo. At ikaw, Bongbong Marcos, ang bubo mo. Mag-resign ka na. Pinahinayaan mo lang itong mga buaya naghahasain ang pera ng bayan. Putsang ina, bakit nagkaganito ang Pilipinas? Masyado na po tayong binababoy ng mga buaya na nasa Kongreso.
Tingnan mo, kawawa mga motorista, oh. Tingnan mo. Oh. Ganong katindi. Ayan, yung kawawa. Hindi na makatawid dahil sa baha. Yung iba talaga yung mga sasakyan nagsilubugan pa. Tingnan mo ito sa sa bubong. Yung mga sakyan. Oh. Grabe, first time yan na nangyayari sa bansa natin. Nakikita lang natin yan sa ibang bansa, mga ganyan. Pero ito ngayon sa atin meron na rin. Oh. Kunting ulan lang, ito na yung new normal ni Mal, oh. Ito yung new normal na sinasabi ni Bongbong Marcos. Pagpatuloy natin yung sa pamilya ni Ko. O tingnan mo ngayon sa Albay, merong park na bumagsak. Alam nyo ba kung sino yung kontraktor dyan? O ito. O. Sa Albay, kagahapon din po yan, bumagsak. Tingnan mo yung stage. Boom. Bote, walang na disgrasya dyan. Yung proyekto na yan ay nagkakahalaga po yan ng 93 million pesos. Kung substandards na naman. Albay Governor Noel Rosal shared in social media the collapse of a stage roof at Piñaranda Park in Legazpi City. On Saturday afternoon, Legazpi City Councilor Vince Baltazar said students were practicing at that time. May mga may mga estudyante. And 5 people sustained minor injuries and were immediately taken to the hospital for checks. 5 pala yung nasaktan. Dapat ko makulong ka ko. The 93 million pesos structure was damaged after rainwater accumulated on the tarpaulin. Ayan, oh. Kaninong proyekto to? Ito, tulungan nyo po ako mag-fact check. The contractor for the rehabilitation of Piñaranda Park in Albay is Highton Construction and Development Corporation, Co-Builders and Supply. Ayan, no? Here are more detailed breakdown. Contractor, Highton Construction and Development Corporation, and FA's Co-Builders and Supply. Procuring entity, Department of Public Works and Highways. Pamilyang ko pa rin. Tatay ni Claudine ko. Kapatid ni Saldimo. Alam niyo po ba yung mga ganyan, mga kaibigan ko, yung mga parenthesis na yan, sa flood control, mga anak ng mga kontratista, at pwede pala yan makulong yung mga yan. Pag napatunayan yung kanilang mga magulang ay mga kurakot, kulong ang mga bugok. Kasi tingnan mo ano bang batas yung sinasabi na, anong Republic Act yung sinasabi na pag ikaw, anak ka ng pamilya, anak ka ng ina mo, ay hindi po pwede ka mamuhay ng sobra-sobra. Kailangan huwag mong ipakita sa publiko yung karangyaan dahil ipinagbabawal yan sa saligang batas. Pakinggan po natin muna mga kabisdak itong sinabi ng eksperto. Pwede silang makulong dyan eh. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number 1, the dirty money comes from an unlawful activity, like for example, stealing from a flood control project. Number 2, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten.
To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Patay. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents nila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang Nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them? Comment below. This is Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Remember, know your rights and do what's right. Patay kayo dyan. Magtago na kayo. Ayan, pwedeng makulong, pwede pong makasuhan itong mga prinsesa ng flood control. Dahil sobra-sobra na po ang kanilang pagmamayabang. Ayan ho. Alam niyo ho, ang mga Pilipino masyado na ho talagang matiisin lang. Ito, kagaya ho nito, hindi naman pumapalag ang taong bayan. Pasalamat lang tayo kasi at least itong mga artista nagvo-voice out. Sana tuloy-tuloy kahit sa social media. Hindi naman natin sinasabi mag-rally ho kayo. Ang punto natin riyan, huwag po tayo magpakatanga at huwag po tayo magpakahibang dahil harap-harapan na po tayo niloloko ng mga taong ito. Mga kurakot sa gobyerno, ipinagmayabang pa nila, ganyan ang buhay nila, mantakin mo. Ikaw, wala ka naman trabaho, ano bang pinagkakitaan mo? Bakit may 3 kang eroplano? Ano bang pagkakitaan mo? Bakit nagbayad ka ng almost 1 milyon na bill dyan sa Hyatt Hotel? Anong pinag-o-order nyo dyan, animal, oh? Anong pagkain yan? 700 million. Almost 1 million, di ba? 700,000. Anong klaseng pagkain yan, animal? Ano pong sinasawsaw nyo dyan? At ano ang sinasawsawan sa inyong sinawsaw? Anong sawsawan? Masarap ba, te? Grabe naman yan, almost million. Tanginang ginto yung pagkain. Ito yung mahirap ngayon eh. Maraming binabaha sa Pilipinas dahil sa kagagawa ng mga kontraktor nilang mga magulang, mga kamag-anak. Pero sila, masaya sila. Nagmayabang sila sa kanilang mga buhay. Ito kami, pikat nyo. Binabaha kayo. Kami, wala. Traffic kayo. Kami, hindi. Dahil mag-aeroplano lang kami. Ganon tayo mga Pilipino katanga. Sinasadya na tayong gawing tanga ng mga kongresistang ito na walang ginawa sa buhay kundi mangurakot ng mga murakot. Lahat niyang sinisip-sip eh. Puta, nakakatulog pa kaya itong mga hinayupak na to? Sana ho managot itong mga to. Kaso ang problema nga kasi dito sa gobyernong ito, na minsan hindi man nababanggit ni BBM na itong Highton, ang may-ari, itong kapatid ni Ko, yung Sunwest, ang may-ari, si Saldeco. Hindi man tayo mabanggit ng banggit na yan, ang kaibigan, ni Tambaluslos. Totoo ho talaga yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte, sa totoo lang. Yung mag-control ng budget natin, itong si Saldeco lang talaga, at saka si Tambaluslos, na hanggang ngayon, hindi natin mahagilap-hagilap itong mga mukhang buhaya na ito. Nasaan kaya? Sana meron ng whole departure order. At sana itong mga prinsesang ito ay hanapin din ng VIR at i-audit pagkakasuhan ng tax evasion. Saan po nanggagaling yung mga questionabling yaman nila? Kaya ba nilang ipaliwanag itong mga 3 eroplano na ito
Kaya ba nilang ipaliwanag nagbayad sila ng almost milyon na halaga ng pagkain sa isang magarang hotel? Mga sasakyan, kaya ba nilang ipaliwanag yung travel abroad nila? Ano yung source of income nila? Kung meron, nagbabayad ba sila ng tamang buwis? Saan ito nanggagaling? Kasi kung sa taxpayer po ito, puta, dapat managot sila at dapat makulong lahat kasama ang pamilya ho nila.